Hi guys! Welcome back to my channel. So panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin ngayon. Kung ikaw ay pabakasyon or pauwi ng Pilipinas, ano-ano bang mga requirements na dapat nating i-prepare para hindi ma-delay yung ating pagbibiyahe. So yun nga guys, updated as of August 2024 yung mga requirements natin, yung basic nating requirements which is yung valid passport at saka yung ticket. So yun yung mga basic travel documents na dapat meron tayo. Then ito guys, mandatory requirements kung ikaw ay pauwi at pabalik sa bansang iyong pinagtatrabuhan, which is yung e-travel. Bali kasi itong e-travel registration na to guys, kung maalala nyo kung lagi kayong magbabakasyon before, so meron tayong pinipil upan na form, yung immigration form. Bali ito na yung replacement doon sa form na yon. So ito ay napaka-convenient lang, pipil upan mo lang to through online. So bali ang requirements nito guys, at least 3 days before or 72 hours before your flight, makapag-registered ka na dito. Or either the day that your flight, pwede ka rin mag-registered. Most important guys, ay meron kang e-travel registration. Kasi hinahanap to dun sa immigration. So meron akong napanood na video nito, sinabi niya hindi raw hinanap yung e-travel, which is talagang hinahanap guys, kasi ako man ay na-experience ko. So nung pag-uwi ko, nag-registered ako sa e-travel, akala ko naman pauwi lang. Nung pagbalik ko, hindi ako nakapag-register. Akala ko isang registration lang ang kailangan, which is nung pagbalik ko, tinanong sa akin nasaan yung e-travel ko. Pinakita ko, ang sabi sa akin, hindi yan. Dahil yan yung pagdating mo sa Pilipinas. Kailangan mo pa rin mag-register pag ikaw ay pabalik. So yun nga guys, naantala yung line up ko dun sa immigration kasi pinatabi ka muna at magre-registered maigi na lang. Meron kang internet connection. So makakapag-registered ka dun sa airport ng e-travel. So what if kung wala kang internet connection or walang signal? So wala na guys, so hindi ka na makakalipad on time dahil kailangan yan sa immigration. So yan yung first requirements, mandatory requirements guys, yung e-travel. Second mandatory requirements guys is yung OEC. So yung OEC is kailangan lang naman yan pag ikaw ay pabalik na sa bansang iyong pinagtatrabahuhan. So meron na tayong mga tutorial video niyan guys, yung e-travel at OEC dyan sa channel natin, explore nyo na lang. At paano makakuha ng OEC. So may mga video na tayo dyan sa ating channel. So explore nyo na lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa aking channel. So additional tips lang guys, kung ikaw ay pabalik ng UAE or dito sa United Arab Emirates, so dapat dala mo rin yung iyong valid Emirates ID. Kasi tinitingnan din yan guys pag ikaw ay nag-check-in doon sa airlines na iyong sasakyan. So yun lang yung mai-share natin guys sa video natin ngayon. What are those requirements kung ikaw ay magta-travel, pauwi at pabalik sa bansang iyong pinagtatrabuhan. So maraming salamat guys sa inyong panunood. Daghang salamat sa inyong support dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you so much guys. See you next time. Bye-bye.